ang halaga na mapalakas pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. There is much potential for cooperation with India that will mutually benefit our peoples. We intend to explore this by charting a plan of cooperation across a broad spectrum of shared interests, from defense to trade, investment, health, pharmaceuticals, connectivity, agriculture, tourism, and many other areas. Makakasama ni PBBM sa kanyang 5-day state visit sa India ang ilang miyembro ng gabinete, kabilang na sina Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, National Defense Secretary Gilberto Teodoro, Trade and Industries Secretary Cristina Roque, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go at iba pang opisyal. Ang pagbisita ng Pangulo sa India ay bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Narendra Modi. Ilang negosyante rin na makakapulong ni PBBM sa New Delhi at Bangalore. Ang mga magsisilbing caretaker ng bansa ay sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III at Education Secretary Sani Angara. At ilang kasunduan rin ang inaasahang malalagdaan ng dalawang bansa. At yan muna ang ating update mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribojo. Inirekomenda ng Department of Agriculture ang pagbabago sa ipinapataw na taripa sa imported rice. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inirekomenda ng DA ang pagtataas ng taripa sa inaangkat na bigas. Kasunod dito, ang pansamantalang pagpapatigil sa importasyon ng bigas upang maprotektahan ang mga magsasaka. Ang mga isyu na ito ay tatalakayin ng gabinete sa sidelines ng state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India. Nanawagan ang Philippine Constitution Association of PhilConsa sa Korte Suprema na pag-aralang muli ang desisyon kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa dakpanguna ng samahan na si former Chief Justice Renato Puno, magpapawalang saysay sa impeachment na eksklusibong kapangyarihan ng Kamara ang mga bagong patakarang isinulat ng Korte Suprema. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Naglabas ng pahayag ang Philippine Constitution Association o PhilConsa sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pirmado ito ng chairman ng samahan na si former Chief Justice Renato Puno. Ayon sa PhilConsa, kailangan ng matinding pagsuri ang mga desisyon ng Korte Suprema na nakaapekto sa hatian ng kapangyarihan ng pamahalaan. Dahil sa maliit na pagkakamali, maaaring magdulot ng malaking pinsala sa ligang batas. Hinikayat din ng grupo ang Korte Suprema na repasuhin ang mga basehan ng desisyon nito upang matiyak na nakabatay sa katotohanan. Una nang sinabi ng Kamara na nakabatay umano sa mga maling impormasyon ang desisyon ng Korte Suprema kaya maghahain ito ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Dagdag pa ng PhilConsa, nababahala rin ito sa paglalagay ng mga bagong panuntunan na kailangan umanong sundin ng Kamara para sa pag-uumpisa ng impeachment complaint. Paglabag umano ito sa probisyon ng saligang batas kung saan nakasaad na eksklusibong kapangyarihan ng Kamara ang pagsisimula ng impeachment. Malinaw na hindi rin maaari na ang Korte Suprema ang gumawa ng mga patakaran para sa Kongreso kung paanong hindi pwedeng ang Kongreso ang magtakda ng mga patakaran sa Korte Suprema sa pagdedesisyon nito sa mga kaso. Babala rin ng grupo, maaari umanong gamitin ng mga inaakusahan ng mga bagong patakaran gaya ng pagbibigay ng sapat na ebidensya kasama ng reklamo at pagtukoy sa reasonable time para sa desisyon ng House members para questionin ang impeachment process sa Korte Suprema at pahinain ang eksklusibong kapangyarihan ng Kamara. Panawagan ng PhilConsa sa Korte Suprema, iwasan ang panghihimasok sa usaping pampolitika at manatiling tagapagtanggol ng konstitusyon. Nauna nang nagpahayag ng pagkabahala ang College of Law Faculty ng University of the Philippines sa desisyon ng Korte Suprema. Pero ang Integrated Bar of the Philippines ibinahagi ang suporta sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming